Hello. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy midweek. Para po sa ating pagsisimula, awitin po natin ang Sweet By and By. Sa land that is fairer than day, and behind we can see its afar. For the Father will swear the way, then prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodies and songs of the blessed. In our spirit shall sorrow no more, not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer a tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. Sa sunod po nating awitin po natin ang Oh Brother Be Faithful.
Para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumayo at awitin po natin ang O Worship the King. Worship the King, all glorious above, all faithfully sing His wonderful love. Our shield and defender, ancient of days, pavilion is settled, and be praised. All that love His might, all sings of His praise. Whose robe is the light, whose son of His face. His chariots of fragment in thunder clouds roll. And dark is His path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what of countryside, implants in the air, its trust in the light, its streams from the hills, descend to the plain, and sweetly distills the dew and the rain. Hail, children of dusk, and tremulous frail, indeed do we trust, nor find it to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Tayo po'y lumuhod sa atin pong panalangin. Mahabagin po naming Diyos na ang tahanan ay nasa langit. Kami po ay nandito na nikluhod, tanda po ng aming pong pagsusumamo at paglilingkod sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pong gagawing pagsamba sa gabing ito, amin pong inaasahan ang iyong panguna, Panginoon, at ang guide ng banal na Espiritu ang siya nawa naming maranasan. Dalangin po namin, Panginoon, na marahil ang aming po mga kapatiran ay nasa mga daan pa o saan man sila ngayon, Panginoon, ay pakaingatan mo nawa sila, Panginoon. Gayon din naman sila nawa ay makaatin sa naturang pagpupulong na ito. Amin pong hinihiling, Panginoon, na patuloy mo po na ibigin ang bawat isa sa amin at pagkalooban ng kalakasan ng pananampalataya. Amin po dinadalangin, Panginoon, lalo't higit sa panahong ito, nais po namin na tumibay ang aming pong pananampalataya sa tulong mo po sa amin. Amin pong dinadalangin, Panginoon, ang iyong anak na siya pong magbibigay ng mensahe mula sa banal na kasulatan. Amin pong inihiling na siya nawa ay bigyan mo po ng karunungan at kaalaman upang sa gayon higit naming maunawaan at maintindihan ang kanya pong mga sasalitain, Panginoon, sapagkat ito'y mula po sa inyo. Amin po hiniling, Panginoon. Salamat po sa iyong pagtugon sa aming panalangin. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amin. Ayan. So isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Happy midweek. Ngayong gabi ay atin pong batiin ang ating mga kapatid, atin pong extend ang ating kamay at batiin natin ng happy midweek sapagkat tayo binigyan ng Panginoon ng pribilehiyo na muling makaparito sa bahay-sambahan upang atin po siyang sampatin. Kaya atin pong
batiin at natin pong ah, maparamdam ang atin pong init ng ating pang pananampalataya. Alam niyo, kahit na tayo ay konti, hindi naman ito hadlang upang tayo ay hindi makapagpatuloy sa pagsamba. Yan. Sa ibang mga simbahan niya, mas konti pa sila kaysa atin. Yan. Na kahit tayo ay konti, maya-maya, madadagdagan lang ito. Madadagdagan lang ito. Nung ako'y pumunta sa Idupoy, si Mirara, manamok ang church. Yung magsimba sa gabi, ay napakakunti lang talaga. Kahit sa ang church ngayon, mga kapatid, basta panahon sa gabi, kaunti lang. Pero sa maraming church, mas marami-rami rin sila kasi siyempre kung ang member ay umabot ng 300, 1,000. So may makadating dyan ng mga 50 katao, marami na rin yan. Ngunit patuloy tayong magpuri at sambahin natin ang ating Panginoon sapagkat tayo po ay binigyan ng mabuting kalusugan. Lalo't higit kahit sobrang init at magandang panahon na hindi mahadlangan ang ating pong pagsimba. So, salamat din sa ating mga bagong binyagan. Yan, narito ngayon. Si Brother Norlin Solis, welcome. Si Sister Isabel, welcome. No, sila ay mga bagong binyag noong nakaraang Sabado sa ating sa ating crusade. Si Sister Rose, si Sister Princess, yan. So, welcome tayong lahat mga kapatid. Masaya tayo sapagkat tayo po ay sama-samang masaya sa pagsamba natin sa Panginoon. Okay? So, ang atin po sunding programa ngayong gabi, tayo po ay pinangunahan ng ating monitoring screen ni Brother Alvin Mascardo. At ang inyo pong presider, Brother Ronnie Ranes. Ang nagbukas ng ating panalangin ay si Brother George Samito. Ang ating dalawang chorister na masigasig na mga kabataan. Si Tad at saka si Brother Junjun. Si Brother Tad at Brother Junjun. So ito si Junjun ay si Tad ay malapit nang mag-uwi. Pitsa 19 sa buwang ito. Ilang araw na lang. Uuwi na ito sa Mindoro. Yan. So, baka magbalik yan dito, binata na. So, ang ating week of prayer, ang ating panalangin ay mamaya na lang para makarating ang mga ibang kapatid natin na nasa huli ay makasama natin sa ating prayer, no? Na ating pong hilingin sa Panginoon, anumang ating kahilingan. So, ating magbigay ng special song si Sister Opilia. Minya. Yan. Ang ating speaker ngayong gabi ay isa sa ating treasurer ng ating district, Puerto B, si Brother Regalado. Brother Regalado, nickname niya Gali Minya. Kaya sabi ko kanina parang puro apelyido yung pangalan mo, Brad. So, siya yung ating yung speaker ng ating women's, no? Sapagkat ang ating mga women's ay wala ngayon. And then assignment nila ito ngayon. So siya yung nagiging speaker na kanilang mga inihanda.
So, bago natin mapakinggan ang ating ah, magsasalita, atin mo nang ibigay ang message and song ni Sister Opelia. In the dark of the midnight, have I hope. From the sky, hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. When the long night has ended and the storms come no more, let me stand in thy presence on that bright, peaceful shore, in that land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with thee when the storms passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Keep me safe till the storm passes by.
Ayan. So, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. So, purihin po ang Diyos sa mga oras na ito. At kami ay napadpad sa lugar na ito. Marahil ay wala kaming plano o hindi inaasahan o hindi ito nagkataon lang. Marahil ito ay talagang kalooban din ng Panginoon kung bakit kami ay napunta rito. Sapagkat narito kami noong nakaraang Sabat, dahil nga doon sa binyagan, ay ako po ay malapit nang mag-retire doon sa aking trabaho, ay may nabili akong kaunting lupa dyan sa may bandang Busngol, dyan sa may Santa Lourdes. Ay ang hilig ko ay magtanim na magtanim. Yan, parang pag nag-retire ako, doon ako mag-i-stay, nagtatayo nga kami ng bahay doon sa ngayon, doon sa may Busngol. At yun ang ating gagawin. Ang napansin, didiretsahin ko na po. Ang napansin ko po nung last week, ng Sabat, ay marami diyang punlang, hindi ko po kilala. Sabi ko, ang nakausap ko ay si Baldares, hindi ko kilala rin yung kung sino may-ari. Ay gusto kong bumili. Sabi ko, bibili ko kahit lang mga puno na. At nakakatuwa naman talaga, ang lalaki na, nakakatuwang itanim. Ay sabi niya, ay di, maigi ka. Mag-speaker ka muna ngayon dito. So siya po yung nag-invite sa akin kung bakit kami ay napasal dito. Pero wala naman pong kaugnayan siguro doon sa bagay. Pero siguro po ay kalooban ng Diyos na marinig ninyo kung ano magiging mensahe ko ngayong gabi. Ayan. Ang akin pong mensahe ay, madali lang po, may conversion story. Ayan. So, marahil ay, wala pa namang nakarinig dito kung sino talaga ako, na kung bakit ba ako yung naging Seventh-day Adventist din. So, mahaba po ang kwento, pero aking iso-short, ay tayo muna po yung manalangin. Makapangyarihan Diyos, dakila po kayo sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito, na kami po ay makapag-samba sa lugar na ito. Naway ang inyong The Holy Spirit ay samahan kami. Naway yung mga tamang salita ang aking mabanggit at yung mga hindi po tama ay hindi ko na po maiwasan ko na sa tulong po ninyo, Diyos. Pagpalain niyo po ang pagsimba ngayong gabi sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, ang akin pong conversion story ay isa po akong Batanggenyo. Yan. May dugo po akong alay. Alay ang tawag nila pag may Batanggenyo ay ikaw ba'y alay. Yan. So, simula po sa pagkabata, yung palang kalalakhan ng tao ay yung values. Values nung magulang, values ng kapaligiran. So, kung anong nandyan at ikaw ay siya mong kanalikhan, ay yun ang iyong matututunan. Like si Tarzan, lumaki siya doon sa gitna ng gubat, kaya natutuhan niya salita siguro. Yung mga salita na ngayon, kasi doon siya lumaki. So, ganun po, ang aking pamilya ay hindi naman po kami mayaman. So, mahirap din lang po kami. At ang aming pong pamilya, doon sa lugar namin, ang mga tao ay wala po hindi magiinom ng alak. Bihira po yan. Kung may magiinom man ng alak, kung hindi magiinom, marahil po may karamdaman. Yan. Pero sila hindi, sadyang parang ginugusto nila, ang tawag diyan, na uminom talaga. Parang pag hindi nga uminom, may sakit eh. Parang matuwa po sila pag uminom. So ganun po, ang aking tatay ay nagisnan ko na ng talagang lasinggero. So naging irresponsible sila at ang nagtrabaho sa amin ay yung aking ina. Siyang bumuhay sa amin, siya nagtrabaho para kami mabuhat. Yung tatay ko naman niya ay nagisnan ko nga na sige lang kalasing. So dahil ganyan, ang kapaligiran ay ganyan, 4 po kami magkakapatid, yung panganay ay lalaki, ang pangalawa po ay babae, ang pangatlo ako, sumunod sa akin lalaki, lahat po kami mag-iinom ng alak. So yan, kasi doon nga po yung aming akalakan ni gano'n. So magkakaharap na sa inuman, yung tatay ko, yung kapatid ko, kami. Yan, so gano'n po patuloy na patuloy, hanggang sa ako'y edad na high school pa lang, nag-umpisa na rin . At hindi lang yon. Doon sa lugar namin ay talaga yung sugal ay ganun din. So bata pa rin ako, ay natutan na rin ako magsugal.
kahit hindi mapera, pero sugal din ang sugal. Dahil sa kaadikan sa sugal, lalo na yung mahjong, kung alam niyo, nakaka-addict na addict talaga ako dyan noon. So, pag walang pera, hanap ng mga wallet na. Lalo siguro. At kung minsan pa nga, yung nanay ko may alkansya Bakit daw yung kanyang alkansya hindi napupuno? Lagi kong sinusungkit. Dahil sa kaadikan ko sa sugal. Which is na aking napapansin lang, ay habang ginagawa ko yung mga bagay na, habang kinukuha ko yung laman ng alkansya niya, paano ba may taong nakatingin? Something nakamasid sa akin na hindi ko alam kung sino. So yan po. So gayon nagpatuloy ang buhay, ganon, sugal, alak, at ang aking college, pag-aaral ko ng college, naipiktuhan din. Sa halip na yung 4 na taong kurso, ay umabot ng 5 taon kalahati. O sayang. Saka iinom po yun ng alak. Ay naranasan ko din no na ako'y pumapasok ng gabi pero wala naman akong ginagawa sa araw. Ay minsan inabot ako ng lasing na gabi, nakatulog ako doon sa school. Ginigising niya ako ng gwardiya, alas 12 ng gabi. Mapagkakaya ko. So ganun po bata pa ako, ay talagang nagawa ko na yon sa aking buhay. So yung aking tatay nga po, yung aking kapatid na 2 lalaki, at yung ibang tao, lahat. Ang tinatawag na alak doon, yung lambanog. Yan po ang sikat na sikat doon. So kung ano po nangyari at minsan naisip ko, ay parang, bagamat kami po ay Katoliko kaming solid. Yung lola ko ay magdarasal. Doon ako nakita talaga nagdarasal. Sa kalagitnaan ng dasal, sila nagsasalita ng Latin. Sabi ko, ano kaya ang sinasabi nito? Ganon talaga yung magdarasal ng unang panahon. Ang lolo ko naman ay naglilingkod din sa simbahan ng Katoliko, tinatawag na apostolis noon. Pero napakabait po ng lolo at lola ko. Kaya lang, bagamat sila ay mababait, ay ganon niya. Yun ang kinalakan Lagi yung sinasabi ng aking angkan, ito yung aming kinagisnan na relihiyon. Kaya dito kami. Which is hanggang ngayon, ay ganon po patuloy na wala ni isa man pong Adventist sa aking angkan. Ngayon nga po, di ba, Kwaresma? Nagbabasahan sila nung Pasyon. Ipinabasa ko dun sa aking pamangkin yung page 5 ng Pasyon. Alam natin doon yung Sabado Ipangiling. Ayun, siguro sana ay sa mga ganung bagay ay luminaw din at magkaroon sila ng hangarin. Dinadalayan ko yun na kahit sa aking angkan ay masama man sana. Kahit isa man sa akin dalangin, isa man o 2 So, yan po. Hanggang naisip ko na, para bang, ano bang mangyayari sa akin ganito? Kahit naman ako'y Katoliko, hindi naman ako bihira rin magsimba. Pero parang nananalangin din ako kahit paano. Para bang, naidalayan ko na, ano pang mangyayari sa akin sa lugar nito? Ako ba ay mamamatay na lang din sa ganito? At para bang dalhin sana ako ng Diyos doon sa tamang lundas ng buhay. So pagkatapos po naman ganoon na nakatapos din po ako ng college, at yun po, pagkatapos ko ng college, ganoon pa rin, ganun sa amin, ay meron akong uncle na nagtatrabaho dito sa Palawan. Which is, nung umuwi siya doon, ano ba't naisipan ko? Pwede bang isama mo ko doon sa Palawan? At okay, makapagbakasyon man lang. Abay, naisama nga. Pumayag yung nanay ko at yung aking mga kapatid. Noon it was 1989. Tagal na, no? 89, yung unang kong pagkapunta rito sa Palawan. It was 1989, noon din ako unang nakaranas na sumakay ng eroplano. So, pagdasay ng eroplano, yung mga gamit ay, di ba, chinechikin yan? Sabi ko, alalang-alala ako dun sa gamit ko. Sabi ko, paano yung makakuha? Wala naman doon sa upuan. Abay, nung makarating dito sa Palawan, abay, nandoon din. Sabi ko, ganun pala yun. Tapos, ang ini-expect ko pa sa Palawan, ay, pakaganda, malalaking building. Nako, hindi pala. Kaya alas 12 ng gabi kami dumating dito,
ay yung aking uncle ay nanghiram ng motor doon sa isa niyang kasama sa opisina. At nagbiyahe kami hanggang ang opisina pala doon ay layo, doon sa Bakungan pa, 25 kilometers. Ay puro bundok. Kami ko nagtataka, puro bundok pala ito pala. Parang mali yung expectation ko, puro bundok pala ito. At yung biyahe nga noon ay minsan lamang. Dahil sa pangit na daan. So yun po, nagbakasyon ako. Tapos nagbakasyon ako, ay umuwi muna ako po sandali. Talaga sabi yung, totoo din yung kasabihan na ang Palawan ay may kambak-kambak. Nagbakasyon po ako dito, umuwi ako sa amin, napabalik po ako. At ako'y nakapagtrabaho na doon sa opisinang yon. Ang pangalan po ay Picard, kung sino pong makakaalam noon. So nagtrabaho po dahil ang opisina ay doon na rin yung tahanan. So Bakungan layo, wala namang pasyalan pa dito noon, wala. Talagang, so lalabas ka ng opisina, lalabas ka ng bahay, doon na rin. Kaya anong nangyayari, ganun din. Nagpatuloy pa rin yung aking bisyo na alak. So kahit minsan may hangover, pasok pa rin. So ganun po nangyari. Hanggang sa nagkaroon ng tanggapan ng empleyado ang amin pong opisina. Doon po na-employ si Mrs. Pero nagtataka ko sa sarili ko, tinatanong ko, bakit kaya ako'y napalayo sa aking angkan? Wala pa yung layo, Batangas, Palawan, yun ang una kong tanong sa sarili ko. Bakit tinatanong ko, bakit ako'y napalayo? Ay wala man ako isang kamag-anak kundi yung aking tiyo, yung aking uncle, nung madala ako dito, siya umalis na, umuwi na, di ako naiwan mag-isa. Wala mismo man akong kilala kamag-anak. So yun po, hanggang sa lumipas ang buwan at araw, napapasok nga po si Mrs. na bilang magtrabaho. So alam ko, nalaman ko na siya nga po isang Seventh-day Adventist. Dahil siguro ng kalungkutan doon, ay napaibig. Ibig sabihin, nagkaroon ng damdamin ako sa kanya. At namandang huli, hindi ko na papahabain, ay di nagkaunawaan niya po. Ang saang usapan, ako ay Seventh-day Adventist. Ikaw ay Katoliko. Anong ating lalabsan? Yan. So nagpakasal po kami sa judge dahil hindi naman po pwedeng pakasalin sa pastor o kaya sa pari, sapagkat hindi naman maaari. So, ang aming usapan, naging usapan ay kung magkakaanak tayo, huwag mo pakikialaman. Isasama ko sa simbahan ng Seventh-day Adventist. Ako walang problema. Ako naman, wala akong problema sa ganyan kasi natutuwa pa nga ako sa aking at sila ay mapapalapit. So, ganun po. Ako'y magsusugal, magbibingo, pupunta sila sa simbahan, magkaiba ang aming lakad. Pasimbahan sila, punta ko sugalan eh. So yun po, tuloy pa rin ang inom. Hanggang sa, it was 2000 ganyan, before, ang tatay ko'y na-stroke. Ang tatay ko'y na-stroke na halos yung kalahating katawan ay hindi na may galaw at hindi makapagsalita. So, yun po ang isang kalbaryo ng aking inay na siya nag-aalaga, binubuhat. At pagkalipas ng ilang taon, yun namang kapatid ko na 32 years old ay inatake rin sa puso dahil sa kainom din ng alak. At siya po ay namatay agad on the spot. So, at the age of 32, sa pag-inom ng alak, siya pa ay namatay. Ang tatay ko ay na-stroke dahil sa pag-inom ng alak. At yung aking panganay na kapatid ay patuloy pa rin. Nung ma-stroke po yun, aking kapatid, wala pong makakasama ang aking inay sa pag-aalaga. Ako po noon ay hindi pa Adventist. So, halos ilang taon pa lang kaming kasal. So, umuwi po kami ng Batangas. Bininta namin lahat ang aming ari-arian, bininta namin ang lupa, bininta namin ang sasakyan. Pero siguro kalooban din ng Diyos, may isa kaming lupa
at bahay na hindi nabinta yung nasa Alta Homes. Hindi ito nabinta dahil ito ay utang sa pag-ibig. Yan. So, hindi siya nabinta. So, tumira po kami doon. Ang naging trabaho po, yung napagbintahan namin ng aming pera, ay tinayo ko po ng pigiri. Pigiri po nga yung tinayo. So, kahit po siguro, labag sa kanyang kalooban ni Mrs., ay alaga din siya ng baboy, hagpos din siya ng biik. So, hindi po nagtagal yon, ay nalugi po. Nalugi yung aming business. Hindi pinahintulutan ng Diyos. So, nangyari po kaya nalugi, nagkaroon ng malaking importation ng karne ng baboy. So, bumagsak yung mga lokal. Nalugi po ako ng malaki. At ibininta ko po yung aking pigiri doon na rin sa aking bayaw dahil siya po yung malaking pigiri, dinapunta rin sa kanya. At nagplano na bumalik uli ako ng Palawan. Alam niyo, ang kalooban ng Diyos. Oh. Sapagkat kung kami nagtagumpay doon ng pigiri, hindi na po kami mapapabalik dito. Pero dahil po ang asawa ay Adventist, hindi po ito pinahintulutan. So nakatira lang po, nabuhay kami doon ng ilang taon, 1, 2, 3 years. At yung pong pinagtatrabahuhan ko, nag-resign po ako bago umuwi kami ng Batangas. Pagkalapos po ng 3 taon, abay napabalik uli ako sa trabaho, nag-apply uli doon sa pinagtatrabahuhan ko hanggang sa ngayon. Abay talang kaloob ng Panginoon. Nung panahon yun, nag-resign naman yung pumalit sa akin. Napabalik po uli ako dun sa trabaho. At hindi po na tagal, pinasunod ko na po yung buong pamilya ko dito. At yung pong bahay na hindi namin nabinta, ay napabalik po. Doon din po kami napatira. So, ang galing po ng Diyos. So, talagang hindi po sukat akalain mga bagay na yon. At doon po nagpatuloy, kaya yung pagbalik namin, doon yung pinakahuling siglo ko na napakatindi na lalo ng aking pag-iinom at pagsusugal. So, minsan nakakatulog na ako dyan sa kalye, pero yung sasakyan ko, nandun pa rin, nakagilid siya ng maayos, na hindi naman napapahamak. At sa dami-dami na aking pinuntahan, mga videoke, pag nasa loob ka pala niyan, huwag na po yung gagawin nito, ay malilimutan mo na yung pamilya, pagiging nasa loob. Lahat ng mga tukso ng kaaway, ay nandiyan dyan sa loob. At yun po ang nangyari sa akin. Sa loob ng 17 taon na aming pagsasama, na puro hirap ang kanyang dinanas, siguro sa kadadalangin niya at sa kaluluhod, ang nangyari po nung bandang huli, na para bang ako ay nahihirapan na rin. Na sabi, parang hirap na rin ako dito sa aking ginagawa. Kaya lang, ang problema sa akin, hindi pwedeng hindi titikim ng alak. Pag nakatikim naman ng alak, dire-diretso na yon hanggang sa lasing. Araw-araw po yan. Sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lasing, pupunta naman doon sa sugalan. Yung, kung alam niyo yung bingguhan dyan sa Puerto dati. Pag naroon naman sa bingguhan, sasabihin mo, naghihirap ang mga tao. Naglipa na yung mga pera. So, malaki po yung natatalo sa akin dyan ng mga panahon yon. Siguro, kinukwento ko naman mga 100,000 na eh. Napasama po ako dito sa yung nagkaroon ng Jacuba Crusade. At yung aking multicab ay naarkila. Dito po kami noon sa Golden Valley. Inarkila. Sapagkat inarkila po, ay wala anong gagawin ko doon sa multicab. Di pumasok na rin ako doon sa loob. Pumasok na rin ako sa loob noong crusade ni Jacobac. It was hindi ko na matandaan kung anong year yon. Ayan. So, dahil ako'y nandoon po, na-erkila yung sasakyan ko, ay ako'y sumama doon sa loob. At ako po ay napilitang makinig. Ilang araw yata, 2 weeks ba yun? Ngayon. So, ganun po. Which ay dalangin talaga ay maibsan na talaga ako. Nahinga ako sa sarili ko. Hirap na ako. Pero kaya lang, wala kang magagawa. Talagang kailangan kong gawin din. Dahil hindi ako makakatulog. Ayan. So, yung katawan ko ay kailangan kong gawin.
So, dahil po doon, sa pakikinig ko ngayon sa Jacuba Crusade, ay unti-unting nabubuo sa aking isipan, ano kaya subukan gawin ito? Dahil baka ito yung daan para mapuputol na itong lahat ng bisyo ko. Hanggang sa, bagamat patuloy pa rin yung aking bisyo, patuloy na rin po akong sumama dyan sa simbahan sa Golden Valley. Yan, dyan po siya nakamember si Mrs. noong panahon yon. So, diyan ko po siya linihatid. Hanggang sa 1 taon, nakasasama ko, ka-observe ko, ay doon na po ako nakaranas ng kakaiba. Parang gusto kong baguhin talaga yung sarili ko. At unti-unti nga po, at ang isa pang karanasan ko rin, na hindi pa rin kami Adventist, ay nagbigay din ako ng ikapo. Bakit po? Ay, aking pagkakasweldo ko, binibigay ko sa kanya, ay di siya nagbibigay. Nakita ko ngayon yung resibo. Sabi, bakit mo ginagawa ito? Hindi naman ako Adventist. Ikaw ang Adventist eh. So, mabuti pa ang gawin mo kako. Maglagay ka ng isang lagayan dyan. At ako na mismo magbabawa sa sweldo ko. At ako ang magtatights. So, nagkasundo po kami sa ganyan. So, pagkakasweldo ko, bigay ko. At noon ko naranasan ang blessings ng Panginoon. Noon po ako'y namamasada ng aking sasakyan. Kahit sila ay nahihirapan doon sa mga pasahero, ako hindi. Parang maluwag. Maluwag yung pakiramdam ko. Yung isang bagay pa rin nang nagpa-attract, nagkumbisi sa akin na sumama sa kanya at magpa-convert. Hanggang sa naisip ko na talagang mag-decide. Pero sablay pa noong una. Ang sabi ko noong una, pag natanggal ko yung aking lahat ng mga bisyo, ako'y magpapabinyag, which is impossible palang gawin yung mga kapatid. Pag uunahin natin ang ating sarili at hindi ang Diyos, hindi po yan magaganap. Binaligtad ko. Ang gagawin ko ay magpapabinyag na muna ako. Saka ko tatanggalin ang lahat ng bisyo. So nagkaroon po ng binyagan, ini-announce ko doon sa Golden Valley. Kaya po nagkaroon ng special na baptism. Ang nagbaptize sa akin ay si Pastor Tamparong. So doon po yun sa ilog ng Irawan. At pagkatapos ng binyagan, nung mailubog ako sa tubig, ay parang maginhawa aking pakiramdam. At pamuhat po noon. It was 2000, hindi ko matandaan. 10? 9. Natigil pong lahat ang aking bisyo. 2009 hanggang ngayon, kahit ni isa po, hindi ko binalikan lahat. Kahit ako may withdrawal syndrome ng alak na yung manginginig ang katawan, sabi ko, kahit na ako'y mamatay, hindi ko na yan babalikan. At yung po ay aking napanagumpayan hanggang sa ngayon. So masaya po kaming nasasama ng aming pamilya sa pagiging Adventist na kami po ay sama-sama. At sabi nga po sa Matthew 6:33, dapat hanapin muna ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay daragdag sa iyo. Naidagdag ko po sa akin ng Panginoon, ang aking pong iniisip talaga malaki ang pagkakautang sa Diyos dahil kung hindi niya ako binago. Kung hindi po ako nagbago, marahil po ako'y wala na. Marahil matay na rin sapagkat yung aking tatay nga, yung aking bunsong kapatid, yung aking panganay na naoperahan man yun sa puso, kaya ngayon hindi na rin makainom ng anak. Nagkasakit. Kung hindi po ako nabago ng Diyos at kung hindi po ako napasama, ay marahil ay ako'y namamatay na. At yun pong isang katanungan na bakit din ako'y nagkasama ng Seventh-day Adventist, wala pong iba. Sinagot po ng Diyos ang lahat na dalhin ako sa tamang landas ng buhay. Kaya po tayong lahat na mga naririto, marahil ay may mga pagsubok tayong daranasin, pero huwag po tayong lalabas. So, para po sa akin, ito po ang katotohanan. Ito po yung totoo. Dahil dito
ako dinala ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Salamat po. Okay. Marami pong salamat sa napakagandang mensahe natin pong napakinggan. Subalit, tayo ngayon ay dadako doon sa ating prayer request na atin pong gagawin. Mayroon po tayong mga kahilingan, mga pasasalamat, at tayo po ay pwedeng tumayo upang ating hilingin at sama-sama nating ipanalangin ang ating mga kahilingan. Okay? May mga prayer request? May another tawag niyan, may another na tayong plano na magkukrusid talaga tayo doon banda. So, yan ay plano pa lang. Kung kalooban ng Panginoon na makapag-crusade tayo doon, so wala ang ibang gagawin natin kundi sumuporta, no, sa gawain ng ating Panginoon. So maraming salamat sa natapos na crusade, no? Purihin ang Panginoon sa tagumpay ng gawain sa bawat iglesia. Okay. Mayroon pa? Okay. Magandang gabi po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil iningatan niya po ako sa buong pagstay ko po sa Sabang noong nakaraang buwan. Isa't kalahating buwan po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po pinatubayan niya po ako doon sa aking pag-OJT. At yun po, naging successful po yung OJT ko po doon. At isama rin po natin sa prayer yung nalalapit po ay yung review. Nagre-review po kasi kami ngayon para po sa aming pre-board exam. Sama niyo po ako sa inyong madalangin na pagkalooban ako ng Panginoon ng katalinuhan, na matandaan ko lahat nung inaaral namin at kahit papaano ay makapasa ako sa pre-board exam. Kasi yun na lang rin po yung inaantay ko ngayon. Ang maipasa ko po yun. At yun nga po, sa kalooban ng Panginoon ay makagraduate po ako ngayong taon. Okay. Si Brother Arnold. Gandang gabi po mga kapatid. Dalangin niyo po ang pamilya po namin sa kalusugan. Lalo tigit sa lahat ang akin din pong kalusugan mga kapatid. Atin din pong isama sa dalangin ng ating mga bagong mga nabautismuhan dahil makaranasan din nila ang mga pagsubok at patuloy silang iingatan ng Panginoon. Okay, si Dodong. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat sinamahan niya po ako sa senior high school ko po na naging maayos. Napasa ko po lahat ng subject at nakagraduate po ako. Nakagraduate ka na sa senior high daw? Okay. Wala na? Ating isama sa dalangin mga kapatid si
Ma'am Bing Kalanday. Ito'y Bible student ni Sir Chad. Na ngayon ay nakita ko talaga sa kanya, kapatid, na milagro na lang ang Panginoon. Kasi ang dami, nabasa kong kanyang ultrasound result. Grabing kung anong antay niya. Malaki ang tiyan. At yung kanyang kidney ay may tumubo rin. Pasalamat lang tayo sa Panginoon nga tinanggap niya ang mensahe. Nakapasok ang ating mensahe doon. Sana ay nandyan siya ngayon sa hospital. Makasurvive pa siya at makakinig pa siya patuloy sa salita ng Panginoon nga matapos sa Bible study nila ni Sir Chad. Ating ring idalangin, kapatid, ang ating mga si Tatay Arman. Ngayon ay nasa kuwan pa rin, hindi pa rin makalakad. Patuloy nating idalangin ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Tulungan, kung maaari ay hindi lamang ngayon sa ating mga tahanan po, pwede nating idala natin sa panalangin yung ating mga kapatid nga humihina sa panampalataya. Meron din tayong kapatid nga may sakit din. Kalimutan ko yung pangalan, yung laging dumadalaw dito nga mag-ina. Nandoon rin, nasa hospital yata rin. Kalimutan si Mrs. ka, alam niya yung pangalan niya yun. Pero tumatanggap na rin yun, pati yung Mr. niya sa Bible study. Gusto niya nga ma-Bible studyhan din. Talangin natin ang mga kapatid natin na nariyan po sa mga sakit at yung ating kalusugan, na patuloy nating maingatan na maging maayos ang ating pagsunod sa magandang turo ng Panginoon. Okay. So, kung wala na, akin pong uulitin para panalangin natin nang maalaala natin ang atin pong mga ipanalangin. Ang request sa panalangin ni Brother George na magkakaroon ng crusade. Magkakaroon talaga kasi mayroon namang crusade na gagawin ng district ngayong June. Kaya lahat ng mga church ay magkakaroon na naman yan ng mga satellite. Kaya dalangin natin ang lugar dyan sa kanila ni Brother Mantala, sapagkat yan po ay mas marami ang positibo dyan na mga tumatanggap sa Bible study. Dalangin natin sa Panginoon na ang lugar na yan ay maihanda sa pagdaos ng mga satellite crusade bago yung crusade mangyayari sa district. Ganun din ang pasasalamat ni Sister Alchin sa kanyang pag-UGT na siya ay naging matagumpay at naging maayos ang kanyang paninirahan sa loob ng 1 buwan kalahati, at naway pagpalain siya ng Panginoon sa karunungan na pag dumating ang panahon ng sila ay magkaroon ng exam, ay bigyan siya ng dunong ng Panginoon na maalaala ang mga sagot na kanila pong madadaanan sa kanilang exam. So, ganun din ang kay Alvin, kay Dodong, na pasalamat sa kanyang pag-graduate sa senior high. No? So, natapos na niya ang kanyang secondary, senior high. So, siya ay papasok na sa kolehiyo. Idalangin natin ang kanya pong pag-aaral sa darating na pasukan sa pagpasukan ng kolehiyo ngayong sunod na mga buwan, no? Dahil nag-graduate na ang ating pong mga estudyante ngayon. So,
mayroon po tayong mga kay Brad Arnold na pasasalamat sa kanyang kalusugan at tayong lahat na magbuti ang ating kalusugan at patuloy tayong magpapasalamat sa Panginoon at ganoon din na patuloy siyang nag-iingat sa atin. So kung kayo naman ay mayroon pang mga prayer request na kayo lang ang nakakaalam, ay atin pong isama sa dalangin sa Panginoon at lalo na ang pagbubuhos ng huling ulan ng banal na Espiritu na ipagkakaloob sa atin. So mga kapatid, tayo po ay manalangin ng individual, lumuhod tayo at tayo po ay manalangin sa Panginoon.
pagtatapos, tayo po'y lahat ay tumayo. Awitin po natin ng Trust and Obey. We walk with the Lord, and the light of His word. What a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abide with us still, and we know who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the sky, but His miles quickly drives it away. Not a dawn nor a fear, not a sign or a tear, not abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil is on richly repaid. Not a grief nor a loss, not a fraud nor a cost, but His blessing we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove that in light of His love, until all on their altar we lay. For the favor He shows and the joy are for them who trust and obey. Trust and obey, for there's no to be happy in Jesus but to trust and obey. And in fellowship sweet, we will sing at His feet, or will walk by His side all the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no to be happy in Jesus but to trust and obey. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli po naming binabalik ang papuri at pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Nawa po, i-bless niyo po ang lugar na ito ng Rampano Church na kung saan ay makaranas man kami ng mga pagsubok ay manatili po ang aming pagtitiwala at pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Magpatuloy po ang bawat isa sa gawain sa aming pong paglilingkod at sa nawa po sa inyong pong ikalawang pagbalik, ang bawat isa po ay makasama diyan sa kaharian ng langit. Nawa po yung aking testimony naging inspirasyon ng bawat isa na kung saan ay madala po ang magpatuloy ang bawat isa sa gawain ito. At yung mga kasama po namin, mga kaibigan, ay amin pong makumbinsin na sila po ay mapasama sa pananampalataya. Marami pong salamat. Ingatan mo po ang aming pag-uwi sa aming mga tahanan sa ngalan po ng Panginoong Hesus. Amen.